ang sinampulan. PBBM, seryosong ipinatupad ang bagong batas. At ang batas na ito ay hindi pinabangga ang mga maliliit, kundi ang mga milyonaryo at mga bilyonaryo. At sa kasaysayan ng ating bansa, wala pang ganitong klase ng batas na ipinatupad ng mga nagdaang administrasyon. At dahil sa batas na ito, dito na natatapos ang malilikayang araw ng mapagsamantalang bilyonaryo at mga milyonaryo. Halika, atin itong pag-usapan. Agricultural and fishery products will now be classified as economic sabotage, a non-bailable offense punishable by life imprisonment and fines up to 5 times the value of the goods involved. Minsan ka na bang napaisip kung hanggang kailan tayo magtitiis sa smuggling at kartel na tila walang katapusang nagpapahirap sa ating agrikultura at nagsasabotahe sa ating ekonomiya? The Philippine Interior Secretary says 2 politicians from Central Luzon have reached out to him after they were linked to illicit cigarette production. Secretary John Vic Remulla bared last week the 2 politicians are being eyed as masterminds behind a massive illegal operation following a raid on a warehouse in Mexico, Pampanga. Remulla says their names will be revealed when the case buildup is completed. Pina-finalize namin yung money trail, pina-finalize namin yung link chart, pero sila mismo nag-reach out na sa akin, gusto daw ko kausapin. Through their friends, lumapit na naman sa akin. Kakusapin daw ko, pero ayoko pa kausapin. Hintayin na natin hanggang matapos namin yung investigative work namin. But we are fairly certain na involved yung dalawa. Napakadali kasi nilang manipulahin ang presyo ng ating ekonomiya at dito papasok ang pag-uusap ng supply and demand. Kung dadamihan ng mga smugglers ang supply, ay babagsak ang presyo ng mga illegal na mga produkto, habang ang mga nasa legal na proseso ay magiging mas mukhang mas mahal na ito. At malamang sa malamang, ang ating mga kababayan ay gusto ng mas mura at dito babagsak ang ekonomiya ng ating bansa. At kamakailan lamang, isang malaking balita ang yumanig sa bansa. Ang 178.5 milyong halaga ng smuggled frozen mackerel na nasabat sa Manila International Container Terminal. Kung dati parang hindi natin nararamdaman ang tunay na aksyon laban sa smuggling, ngayon tila may bago ng kwento. At hindi ito basta-basta mga kaibigan, binabangga ng batas na ito ang mayayaman ng mga tao. Pero ano nga ba ang nakakagulat dito? Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mismo ang nagsabing ito ang kauna-unahang kaso sa ilalim ng bagong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024. Ang batas na ito ay sinabatas para tuluyang wakasan ang smuggling, hoarding at kartel na pumapatay sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. At ano ang consequence? Life in imprisonment, fines na 5 beses na halaga ng smuggled goods, at hindi ito biro. Pero bakit mahalaga ito? Agricultural and fishery products will now be classified as economic sabotage, a non-bailable offense punishable by life imprisonment and fines up to 5 times the value of the goods involved. Hindi lang ito basta pagpapakita ng political will. Ang 178.5 milyong frozen mackerel ay gagamitin sa mas makabuluhang paraan. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang mga isdang ito ay ipapamahagi sa mga pamilyang nasa evacuation centers dahil sa nagdaang kalamidad. Isipin mo, mula sa pagiging iligal, magagamit ito para makabawas sa gutom ng libu-libong Pilipino. At ang update nito na ipamigay na ng ating Pangulo ang mga mackerel goods na ito para sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. At ito ang ebidensya. Halika, atin itong tignan mga kaibigan. Asahan po ninyo na kapag may ganitong pangyayari, ang una naming iniisip kung paano gagamitin itong mga nahuling mga bagay-bagay na ito. Kung minsan hindi lang naman pagkain, may agricultural products. Meron po kasi tayong bagong batas na itinatawag ang Anti-Agricultural Sabotage Act. Ibig sabihin na ginagawa natin ang lahat ng pamamaraan upang pababain ang presyo ng pagkain. At yun po, dahil yung smuggling po, ang problema kasi sa smuggling, ang ginagawa po, ini-smuggle nila, pinapasok nila, tapos iipitin.
hindi ilalabas. Mag-aantay hanggang tumaas ang presyo. Pag tumaas ang presyo, sa kanila pagbibili. Kaya yun ang iniiwasan natin dahil ang nabibiktima dyan ay ang taong bayan, yung pangkaraniwan na ating mga mamamayan. Kaya hindi natin papayagan na matuloy yung mga ganyang klaseng sistema. Kaya ginawang kangahan namin ng batas at pinapatibay namin na mabuti. Kaya kayo ngayon ang naging beneficiary dito sa ating nahuli na mga smuggled agricultural products. Ito nga, tulingan. At sana mabuti naman, ako'y nasisiyahan na nandito kayo lahat na hindi masasayang at magagamit naman ninyo. Pero may matinding tanong, bakit ngayon lang? Ang tanong ng marami, bakit hindi ito nangyari noon? Simple lang ang sagot, kulang ang batas na may ngipin laban sa mga nasa likod ng mailegal na gawain. Pero sa Republic Act No. 12022, hindi na ito basta maliit na pagkakamali, itinuturing na itong economic sabotage, isang mabigat na krimen na kayang bumagsak ang ekonomiya. Kaya kung iisipin mong tapos na ang kwento, nagkakamali ka. Ito pa lang ang simula ng laban. Sa wakas, ang mga ahensya tulad ng Bureau of Customs, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Social Welfare and Development ay nagtutulungan na parang isang makinarya. Ang mga dating hiwa-hiwalay na kilos ay tila nagkakaroon ng isang layunin, protektahan ang ekonomiya ng agrikultura at tulungan ang mga nangangailangan. Pero ano ang aral dito? Ang hakbang na ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng balita ay negatibo. May mga kwentong nagbibigay liwanag sa kakayahan ng liderato na tunay na kumikilos para sa kabubuti ng nakararami. At ang tanong, kung ganito ang unang kaso, ano pa kaya ang susunod? Hanggang dulo napaisip ka, kaya't abangan natin ang mga susunod na kabanata ng labanang ito. Baka sa pagkakataong ito, hindi na tayo ang talo. PBBM may just have set the bar higher than we ever imagine. Kawikaan 15 verse 26, ang gumagawa ng masama ay kapuot-puot sa Panginoon, ngunit ang may malinis na layunin ay kanyang kinalulugtan. Ang sitwasyong ito ay nagpapaalala sa atin na ang hustisya ng ating Panginoong Diyos ay laging nararapat at tapat. Sa pamagitan ng bagong batas na ipinatupad, nagiging instrumento ang ating Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maipatupad ang katwiran laban sa mga maling gawain tulad ng smuggling. Ito'y patunay na ang kabutihan ng malinis na hangarin ay laging nangingibabaw sa kasamaan. Bilang mga Pilipino, naway maging mapanuri tayo, mapagpakumbaba at handang sumuporta sa mga hakbang na nagpapabuti sa ating bayan. Ang tanong, paano mo maipapakita ang katarungan at malasakit sa iba sa araw-araw mong pamumuhay? Tayo'y manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng hustisya at kabutihan, kami po'y napapasalamat sa iyong patuloy na paggabay sa aming bayan. Salamat po, aming Panginoong Diyos, sa mga lider na inyong iniluklok upang magsilbi ng may malasakit at pananagutan. Sa pagkakataong ito, itinataas namin ang aming pasasalamat sa hakbang na ginagawa ng aming gobyerno upang labanan ang kasamaan at tulungan ang mga nangangailangan. O aming Panginoong Diyos, bigyan niyo po kami ng karunungan, gayon din ang aming mga pinuno upang manatili silang tapat sa kanilang layunin. Palakasin niyo rin po ang bawat isa sa amin upang maging mapanuri at masunod ang iyong kalooban sa aming pang-araw-araw na gawain. Pagpalain niyo po ang lahat ng nanonood ng content na ito at gayon din ang mga nakikinig. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan, kasaganaan at pusong bukas sa iyong banal na salita. At tulungan niyo po sila magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo at maging instrumento ng hustisya at malasakit sa aming kapwa. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at ang lahat ng ito ay tinataas namin. Alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus, at salamat sa pagdinig ng aming panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos, ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF.
At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.